Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Kanyang kapangyarihan at kadakilaan, at itaas natin ang ating mga intensyon at panalangin. Upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalita na ninyong dahil sa kagandang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko pa sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niya lingkod para sa mabuting balita.
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tukol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo, Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakipagkaisa at pananalig sa Kanya, nakalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagdiligtas sa atin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Lumapit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong digdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang lahat po ay magsitayo. Ang iyong pag-ibig, kakayapan, katarungan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon, pagabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito.
Ngunit kung sabihin sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Bakit nga po ba? Pag ang pinag-usapan ay ang kamatayan o kaya ang araw ng paghuhukom, tayo po ay natatakot. Sino nga ba naman ang hindi matatakot kapag ito ang ating pinag-usapan? Kaya nga ho, hanggat maaari, hindi naman tayo nagkwekwento tungkol sa ating kamatayan. Hanggat maaari nga po, ayaw nating sabihin, pag nag-uusap at may namatay, ayaw nating sabihin namatay. Gumagamit tayo ng ibang mga salita. Maaaring sabi natin, sumakabilang buhay, o kaya sabi ng iba ay namayapa na, o kaya sabi ng iba ay umuwi na, nawala na. Mahirap sabihin namatay. Kasi iba ho yung para sa atin yung connotation o ibig sabihin ng salitang kamatayan. Pero bakit nga ba nakakatakot ang kamatayan? Siguro ho, dalawang bagay ang dahilan. Una, dahil hindi pa tayo handa. Pangalawa, kung hindi tayo handa, hindi natin alam kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Sabi ni Jesus sa ating binasang ebanghelyo, tayo po ay maghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Maaaring sa ating personal na kamatayan o maaaring sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ang isang nakakatakot nga po ay ito'y dumarating sa oras o panahon na hindi natin inaasahan. Saksi tayo sa karanasan ng pagkawala ng ilan nating mga mahal sa buhay ditong panahon ng pandemya. Kausap lamang natin ngayon, sa isang linggo mababalitaan natin na wala na pala sa piling natin. Ganito ang buhay ng tao, wala pong katiyakan, isa lang ang tiyak, dadating ang kamatayan. Kaya maghahanda, kailan, hindi kung kailan malapit na, araw-araw. Siguro kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi sinasabi ng Diyos kung kailan tayo papanaw o mawawala sa buhay na ito. Hindi sinasabi ng Diyos kung kailan ang kanyang ikalawang pagbabalik. Bakit po? Kasi tayong mga tao, sanay po tayo kung kailan malapit na, saka tayo gumagawa ng paraan para paghandaan yung darating na okasyon, pagdiriwang o gawain. Parati sabi natin, matagal pa naman. O ang tawag sa ating kultura ay mañana habit. Bukas pa naman. Kaya hanggat malayo pa, yung araw na yun, hindi muna tayo gagawa. Kaya kapag ikay may tatapusin, siguro isang araw o dalawang araw bago dumating yun, saka mo tatapusin. Ang isang mag-aaral, saka nagre-review kapag malapit na ang exam. Kaya yun ang dahilan siguro, kaya ayaw sabihin ng Diyos kung kailan.
Kasi gusto niya, araw-araw, tayo'y naghahanda. At ang isang ang katotohanan, hindi natin ito alam. Kaya ginamit ng Diyos yung halimbawa ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw ay naging successful sa kanyang pagnanakaw dahil hindi niya ini-announce kung kailan siya magnanakaw. Hindi naman sinasabi ng magnanakaw, "Hoy, nanakawan kita mamayang 10:00. Hindi natin alam. Kaya maghahanda. Dahil ito'y darating, kailan, hindi natin alam. Maaaring sa ating kabataan, o maaaring sa ating katandaan. Karaniwan po, tayo mga tao, Kuya. Karaniwan po tayo mga tao, tayo naghahanda kapag malapit na. Kaya magsisikap na parating tumugon sa panawagan ng Diyos na ihanda ang ating sarili, parating pagsumikapan upang kung paano tayo tutugon sa panawagan ng Diyos, kung paano natin gagawin at tatalima sa Kaniyang kalooban. Dalawang bagay po ang hinihingi sa atin, maging tapat at maging marunong. Maging tapat sa ating tungkulin bilang isang Kristiyano, maging tapat sa ating identity bilang tagasunod ni Kristo, at maging marunong sa buhay. Ang pagiging marunong sa buhay ay alam kung paano maghahanda sa pagharap natin sa Diyos. Kaya patuloy po tayo, araw-araw, magsisikap, ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay upang mawala ang takot, upang mawala ang pangamba, magtiwala sa Diyos, gawin ang ating makakayanan, ang ating bahagi, at tayo naniniwala kapag tayo handa, makakasama tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian sa langit. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, manalig tayo sa Diyos habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang ang aming panalangin. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapaglintas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging saradong aming puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Lahat
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong yung mga kamay sa kapurihan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong sa'y iwastong lubos, sa'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ng mga kaloob na ito, pangpara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin
kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San ni Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nakakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, salamat mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaiyo rin. bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Inaanyayahan po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles o kasangkapan sa panalangin. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pag-usulit at sa iba't ibang pangailangan. Pagkalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan, sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalang gawain at dikain, upang iti matupad ayon sa iyong kalooban, pagpalain mo rin ang kalang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, palakpakan po natin sila. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ihanda sa pagdating ng Panginoon ang ating sarili. Salamat sa Diyos.